Magandang araw sa inyong lahat. Ito po muli si Dr. Kasem. Sa pangatlong segment ng episode na ito, pag-uusapan natin ang mahalagang yugto ng Initial Rapid Assessment at Stabilization, lalo na sa pagkilala sa mga clinical danger signs sa mga pasyenteng may acute dyspnea. Lahat ng pasyente na nagrereklamo ng biglaang hirap sa paghinga ay dapat suriin para sa mga senyales ng nalalapit na respiratory arrest o malubhang respiratory distress. Madalas, sapat na ang maikling pisikal na pagsusuri, kasama na ang pulse oximetry, para dito. Narito ang ilang signs na nagpapahiwatig ng nagbabadyang respiratory arrest. Una ay ang depressed mental status, na maaaring mangyari dahil sa matinding hypoxia o hypercarbia. Pangalawa, hindi makapag-sustain ng respiratory effort, tulad ng bradypnea, mahinang inspiratory effort, o agonal respirations. Pangatlo, cyanosis, na bihira at nagpapahiwatig ng malubhang hypoxia o methemoglobinemia. Samantala, ang mga sumusunod na palatandaan ay nagpapahiwatig ng malubhang respiratory distress. Una ay ang retractions at paggamit ng accessory muscles, na karaniwang nakikita sa mga pasyente na may airway obstruction. Ito ay makikita sa asthma, COPD, o foreign body, at maaaring makita sa suprasternal, intercostal, at subcostal areas. Pangalawa, maikling, putol-putol na pananalita, na maaari mong suriin sa pamamagitan ng pagpapabilang sa pasyente hanggang sa 10 sa isang hininga. Pangatlo ay ang significant tachypnea, o ang paghinga ng higit sa 25 beses kada minuto. Pang-apat ay ang hindi makahiga ng patag. Maraming pasyente sa respiratory distress ang nakaupo ng tuwid o nasa tripod position. Panglima ay ang profound na diaphoresis, na nagpapahiwatig ng matinding sakit tulad ng myocardial infarction o severe asthma flare. Pang-anim ay ang audible na stridor o wheezing, na maaaring senyales ng obstruction sa upper airway o severe bronchospasm. Pang-pito ay ang dusky skin, na nagpapahiwatig ng poor perfusion o cyanosis. Pang-walo ay ang agitation, somnolence, o iba pang uri ng altered mental status, na nagpapahiwatig ng malubhang hypoxia o hypercarbia. Mahalaga ang mabilis at tumpak na pagkilala sa mga senyales na ito. Dahil ang bawat minuto ay mahalaga sa pagbibigay ng angkop na lunas at suporta sa pasyente. Ang pagiging alerto at handa sa mga potensyal na komplikasyon ay maaaring magligtas ng buhay. Huwag kalimutan manatili sa susunod na bahagi ng ating talakayan kung saan tatalakayin natin ang mga general measures ng emergency stabilization para sa mga pasyente na may mga danger signs. Dito, mas mapapalalim pa natin ang ating kaalaman at kakayahan sa pagtugon sa mga emergency na sitwasyon. Kaya, stay tuned. Hanggang sa muli. Salamat po. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel.